DILG Secretary, nagsalita na pala. Anong sinasabi ka, bibig? Eto na. Oh, makinig kayo. Eto. DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. says on Monday, ngayong araw na to, that the palace has no hand in the ongoing operation to find Kibuloy at the Kingdom of Jesus compound in Davao City. He said it is purely a police operation and based on compiled intelligence report. So, ano? Hello, Shoni. Yan, mga kabibig, oh. Yan yun naman. Sabi ni Abalos, walang alam dyan ang Malacanang. Sa PNP lang yan. Sa PNP at yung mga intel nila, oo. Every now and then sabihin ni Tory na, meron kaming may nagsabi sa amin na nandyan pa si Kibuloy. Nasa loob pa si Kibuloy. Tumatakbo si Kibuloy. Kasi nakita namin sa heartbeat. Tumatakbo si Kibuloy on that area. Tapos, bigla na lang nawala yung heartbeat. Biglang pumunta sa Dapo roon. Anong nangyari? Playing safe pala si Abalos from Shoni. Playing safe talaga kasi ramdam ko nga playing safe siya. Ayaw niyang, ayaw niyang makisali sa gulo na ginawa ni Tory at Marbel. Kasi tatakbong senador. Tatakbong senador. Natural. Dapat malinis ang pangalan mo. Dapat hindi ka associated sa kung ano-ano mga kaguluhan ngayon. Masisira ang imahe mo. Wala kang makukuhang boto sa Mindanao. Sayang yung effort. Di ba mga kabibig? Masisira ang boto eh. Di ba? So, ito sinabi nila na walang kinalaman ang Malacanang dyan. So, it means walang kinalaman si Bongbong Marcos. So kung walang kinalaman si Bongbong Marcos, bakit hindi siya nagsalita? Bakit walang official statement? Bakit hindi niya pinatawag ang PNP? Bakit hindi niya pinatawag si General Marbel at Tory na, oy, stop nyo yan. Maraming mga tao na ang nabastos. Maraming tao na ang nasugatan. Kung walang alam. Diba? Ano ba? Utak lang ba? Utak lang. Common sense. Logic lang ba? Okay, Abalos, sinabi mo walang kinalaman or walang alam ang Malacanang dyan. Ngayon, kung walang alam ang Malacanang dyan, bilang presidente, ano ang magagawa ni Bongbong Marcos? Bilang ikaw, DILG Secretary, anong magagawa mo? Diba? Anong magagawa ni Bongbong Marcos? Wala. Nag-release ba ng statement? Wala. Meron bang pumuntang mga congressman doon? Sa Davao? Wala. Bakit? Takot. Meron bang senador? Si Bato, si Bongo, nagsalita na. Yung ibang senador, Risa Hontiveros, tingnan mo. Inahanap mo lang si Pastor Apollo Kibuloy, pero may nadamay na mga innocenteng tao yung mga senador dyan, yung mga re-electionist, wala bang statement? Bakit? Hindi kayo panig? Kasi nasa administrasyon kayo panig. So maghintay lang kayo magsalita si Bongbong Marcos at that time magsalita din kayo. Ang daming mga congressman dyan. Wala. Deadma lang. So kung panahon ng eleksyon, pupunta kayo ng Davao, hihingi kayo ng tulong, magsalita kayo na nandito kami para sa kapwa Pilipino, susuportahan nyo kami, huwag mag-alala, babangon tayo muli, protektahan namin kayo, national security. Yan ang masasabihin nila. Pero ngayon, dito natin matitest kung sinong politiko ang para sa bayan. Kung sinong politiko ang may malasakit sa kapwa Pilipino. Meron ba? Meron ba? Ang mga Duterte naglabas na. Si Amy Marcos naglabas ng statement. Baka na-pressure. Ikaw talaga kabibig? Oo nga, baka na-pressure si Amy Marcos kaya naglabas ng statement. Malay natin. Totoo din. Mga bibig, totoo din yung statement ni Amy Marcos. Oo naman. Lahat ng politiko, totoo naman ang mga sinasabi nila.
It's all about pangharas ng mga PNP. Di ba? Let's just wait for God's mercy. Nga, wala nang alam si Cotin kasi palagi na ka talaga Eric Avindanyo. Di ba mga kabibig? Nakaawa lang ba na ganito yung klaseng mga politiko meron tayo. Sa panahon ng eleksyon, ang sarap na mga sinasabi nila. Sila yung may masarap na salita na iiwan sa atin. Pero ngayon, halaman lang sabi na, oy, kumusta kayo mga taga Davao? Kumusta mga KOJC? Kasi, ang iniisip nila, wag, Duterte yan. Wala tayong mapala dyan. Wag nating puntahan dyan. Kasi Duterte yan. Wala tayong mapapala dyan. Pupunta tayo mga congressman. Nako, wala tayong mapapala dyan. O yung mga re-electionist ng mga senador, pupunta tayo doon. Nako, wala tayong mapapala dyan kasi mga Duterte yan. Ng Davao, Duterte yan. So iniisip niyo pala yung boto. So hindi niyo iniisip ang mga tao. Diba? So nako, pasensya na. Baka mag-0 votes kayo sa Mindanao. Baka itong mga kaalyado ni BBM, mag-0 votes kayo sa Mindanao. Delikado yan. Delikado talaga. Malaki ang populasyon ng Mindanao. Daming boto sa Mindanao. Human rights, asa na kayo? Ang human rights, kampi ba sa mga binastos ng mga KOJC members? Hindi. Wala. Diba? Kakaawa lang itong mga ba. O, ito pa. Breaking news ni Maharlika. Ang dami na mga breaking news. Ito mga kabibig ha. Ewan ko kung maniwala kayo. Basta share ko lang. Breaking news. Kita nyo ba kabibig? Palakihin ko ang breaking news. Kita nyo na ba? Breaking news. Pinangalanan ni Agent Morales na si Bong Dasa ang confidential informant noong 2012 na si Marcos Vangag Jr. ay sumisinghot ng white powdery substance. Boom! Ano yan? Ano masasabi nyo dyan mga kabibig? Sabi ni Morales, si Bong Dasa pala, ang informante ni Morales, ang nagsabi na si BBM ay sumisinghot ng West Philippine Sea. White powdery substance. Venus Diaz, hello, salamat sa panonood. Ano ang iyong masasabi dito sa bagong pasabog ni Morales? Sa pasabog ni Morales. Agent Morales. Trending na ngayon. Si Agent Morales. Sinabi niya na paano na to? Sinabi ni Agent Morales na si Bong Dasa ang confidential informant niya. Naku, paano yan? Paano yan? Delikado to. Ano kaya ang mangyayari? Ano ang mangyayari ka, Bibi? Sinabi na ni Morales. Best friend pala to ni Bongbong Marcos. It was the late Bong Dasa, tatay ni Isabel Dasa, asawa ni Gloria Diaz, best friend ni Bongbong Marcos, ang kanyang informant. Kung pinangalanan na ni Agent Morales ang kanyang informant, it was the late Bong Dasa, tatay ni Isabel Dasa, asawa ni Gloria Diaz, best friend ni Bongbong Marcos. Si Bong Dasa pala ang nagsabi daw di umano na naghit-hit itong si Bongbong Marcos. Paano yan? Anong mangyayari dito? Grabe. O ito ha, manood tayo ng video. Nasaan? So, kabibig ha, manood tayo ng video para pa tawag dito? May ebidensya din tayo. Ay, mahirap naman kung puro na tayong haka-haka. Ipatay na si Bong Dasa, paano yan? Ay nako, ewan ko. Anong mangyari? Patay na si Bong Dasa. Ito na. Natin ha. Tawagin na lang po natin siya.
Bravo Delta. Bravo Delta daw. Hindi. Tawagin natin po natin siya. Bravo Delta. Yun po ang pangalan ng confidential informant. Okay. Si Bravo Delta ay si Bong Basta. O yun mga kamibig ha, inamin ni Agent Morales na si Bong Daza ang informante niya. Nako. Ano kaya masasagot nito ni ni Isabel Daza, ni Gloria Diaz na parang yung pangalan nila nadawit na rin. Nako.